Hi everyone, good evening. Ang topic natin for today is all about millennium. And ang verse natin for today is Revelation 20 verse 1 to 6. So millennium refers to the prophesied 1,000 years reign of Christ on earth. And so marked by peace, righteousness, and justice. During this time, Christ ruled as a king, and his victory over the sin and evil becomes clear. It is a season for reflects a fulfillment of God's promises and the unfolding triumph of His kingdom in the world. So, yung millennium sa Bible or yung millennial reign of Christ ay 1,000 paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. Technically, hindi ito patungkol sa paghahari ni Kristo. Ito ay patungkol sa paghahari ng mga mananampalataya kasama ng ating Panginoong Jesucristo sa loob ng 1,000 taon. Pag sinabing hindi natin pwedeng sabihin kasi na 1,000 paghahari ni Kristo kasi para mo sinabing na 1,000 taon lang yung paghahari niya. Pero yung millennial reign, ang pinagkuhanan niya is Revelation 20 chapter 1 to 6 and onwards. Dito matatagpuan natin yung 1,000 years or 1,000 taon. Hindi to literal na bibilang ka ng 365 days for years times 1,000. This refers to a long period of time. Si Apostle John, nakita niya yung vision, sabi niya, "And I saw an angel coming down of heaven, having the key to the abyss, and holding his hand a great chain." So, meron siyang nakitang isang anghel na apparently na napakapangyarihan, na may susi at the same time, meron siyang kadena. Ikakadena niya si Satanas. So, verse 2, "This is the dragon, that ancient serpent who is the devil or Satan, bound him for 1,000 years. Yung anghel na to, tinali niya si Satanas for sa loob ng 1,000 taon. Ganun. So, dito, sinabi dito, ito yung inihagis ng anghel sa napakalalim na hukay sa kaisinara at tinatakan ng pinto nito. 'Di ba? So, gusto nating emphasize sa devotion na to na 1,000 years. Kung anong ibig sabihin ng 1,000 taon? At the same time, bakit may bound him or ginapos si Satan? Sa usapang millennium sa paghahari ng Panginoong Jesucristo at mananampalataya, merong 3 kinds of views. Una, premillennialism, amillennialism, and false millennialism. Yon. Kahit anong views natin, dapat bilang Christian, united tayo. Kasi ang nag-unite sa atin ay ang dugo ng Panginoong Jesucristo at kailanman hindi tayo dapat pagkahiwa-hiwalayan ng mga minor doctrines or theology na hindi naman natin masasabing major, diba? So, yung 3 views to make us aware, diba? Yung 1,000 taon na paghahari ng ating Panginoong Jesucristo, technically speaking, will reign forever and ever. Meron lang kasing mga events na kailangan masukat mo yung 1,000 years kasi may mangyari after that. That's why sa theologian tinatawag tong merong ending, okay? Or ito, sinasabi dito sa teaching natin, the reign of Christ is present and future. So, yung paniniwala natin na dapat paniwalaan natin yung paghahari ng ating Panginoon, hindi lang future. Si Jesus Christ maghahari. Marami kasi nagsabi na si Jesus Christ naghahari in the future. So, ikaw, kung na-convince ka pa lang, first coming pa lang, nagsimula na
first creation pa lang nagsimula na yung paghahari ng ating Panginoon. And it's a long period of time. Hindi ibig sabihin na literal na 1,000 years lang. So from first coming to the second coming of Christ, that is a 1,000 years and a long period of time. And heto rin yung simula ng paghahari ng ating Panginoon. Long time ago. It will continue forever and ever. And yung ending nito is yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo kung saan magiging perfect na ang kanyang nasasakupan, ang paghahari niya ay gagawin niya muling perfect. Kaya yung pagtatali kay Satanas sa sinabi sa verse, and nangyari na and it's still ongoing until now. Si Satanas ay nakatali na. Again, there's a lot of interpretation patungkol dito. Bakit maraming kasamaan dito sa mundo? Because there's still demonic influences here na marami pa rin taong nagkakasala, but it doesn't mean na hindi na naghari ating Panginoon sa Kristo. So, mula nang ginapin na yung ating Panginoon ng ating Panginoon sa Kristo, si Satanas, hindi na siya naghahari kailanman. And all authority in heaven and earth has been given to Jesus Christ. O lahat ng authority kay Jesus Christ, wala nang matitira kay Satanas. That's why, technically speaking, wala siyang authority. And at the same time, nakagapos na siya. Yung pagkakagapos niya, pwedeng literal, pwedeng nangyari na spiritual realm, or pwedeng, ang meaning nun is upang hindi na mahadlangan ang paglaganap ng ebanghelyo until na masakop ang buong bansa. And si Satanas hindi niya kayang pigilan kasi nakagapos na siya at hindi niya kayang pahintuin ang paglaganap ng ebanghelyo dito sa mundo natin. So Jesus is praying now in the past, now, and the future. So maraming Kristiyano naniniwala na si Kristo maghahari sa langit pero hindi pa sa lupa. But we have to submit that Jesus Christ ay naghahari sa langit at sa lupa. All authority in heaven and earth has been given to Him. Go and disciple the nation. So, naging hari na siya sa langit at yung lupa ay punong-puno ng kasamaan. Pero inutusan niya yung mga disipulo niya na all authority is mine. Go disciple the nation. That's why si Jesus Christ naghahari sa lupa at inutusan tayong sakupin, disipulahin ang mga bagay or bansa. No, hindi natin pwedeng i-give up ang earth. Sa both in heaven and earth, naghahari ating Panginoon. Hindi pwedeng future lang ang kingdom, kundi ngayon na naghahari ating Panginoon sa Kristo. Present and future heaven and earth. That's why implication is the reign of Christ growing and transforming. That's why marami tayong nakikitang kasamaan sa mundo kasi hindi naman overnight ang pagbabago ng mundo. Hindi naman po overnight ang pag-abante ng ebanghelyo. Hindi naman isang tulog lang is na-disipulo na ang bansa or may nag-disipulo sa'yo nagbago ka na kinabukasan. Yung kaharian ng Diyos ay nagsimulang maliit, like a mustard seeds, hanggang sa pinakamalaking halaman sa garden. Ito ay parang yeast na inihalo sa masang tinapay na hindi mo makikita sa simula. And at the end of the process, na-impluensya niya yung buong minasang tinapay. So, yung kaharian ng Diyos na ipunla na dito sa mundo 2,000 years ago, and it will continue to grow and it will continue to conquer the whole world until all the nations are disciple. So, ang application natin dito po is laging authority, laging kay Jesus Christ. Walang kapangyarihan ang mga evil dito sa lupa. At ang application natin, spread the reign of Christ by sharing the gospel, submit all aspects of life under Christ's reign, and seek first the kingdom of God and His reign. So, tandaan po natin, i-apply natin yon. At ito yung something na pwede natin maambag sa maging contribution natin sa kaharian ng Diyos. Hope you learned something. Thank you everyone and God bless.